At kahit nga mga mura pa lang yung bunga ng saging dito sa taas ng bundok ay kinakain na kaagad ng mga ibon, kaya naman ngayong araw naisipan kong magluto ng banana chips. Kung hindi siguro nabawasan ng ibon yung natiba ko na saging, baka mas marami pa akong naluto. Masarap rin naman kasi talaga kumain ng ganito, kaya naman yung mga naluto ko ay naubos rin namin. At dahil nga Sabado ngayon walang pasok sa school, pagkatapos namin kumain ng umagahan ay umakyat na kami ng anak ko sa taas ng bundok. Meron pala kaming dala-dala dyan na maliit na tabla, yan yung gagamitin namin mamaya panggadgad sa saging. Pagkarating nga namin dito sa taas ng bundok ay bumungad kaagad sa amin itong dalawang puno ng saging na merong bunga. Ang pinili ko nga lang dyan na tibain ay yung mas kaunti at yung malapit nang maubos ng ibon. Nasa 5 taon na rin yata ang saging na to mula nung tinanim ng kapatid ko. Nung unang tanim talaga dito ng kapatid ko ay 3 puno lang yan na magkakatabi hanggang sa nagkaroon siya ng mga supling at dumami ng ganito. Sa totoo lang din talaga, gusto ko rin talaga ang nagtatanim ng saging kasi hindi siya bantayin tapos babalikan mo lang kapag nagbunga na at lilinisan mo lang din siya paminsan-minsan. Naisip ko nga na kapag tag-ulan na ulit ay magtatanim ako ng saging kasi ang mahal na rin ang presyo talaga ngayon ng saging, lalo na yung mga solo. Pagkatapos ko nga dyan magtiba ng saging ay umalis na rin kami kaagad at pumunta na kami sa may kubo at dito ko to lulutuin. Eto palang dala-dala namin na tabla na to, eto lagi yung pinagagadgaran namin ng karot o nami. At ang laman pala ng basket ko paakit dito sa taas ng bundok ay itong isang garapon na malaki at ang laman niya ay asukal tsaka mantika. May baon din pala kami na inumin na tubig dahil yung inumin na tubig dito sa kubo ay naubos na. Nanguha pala muna ako dyan ng dahon ng saging at ilalagay ko dito sa may ibabaw ng bilao para kapag nagbalat ako mamaya ng saging, yung dagta niya ay hindi pupunta sa bilao. Unang piling pangalang na natanggal ko dito ay talaga namang halos ubusin na ng ibon. Kanina pala pagpunta namin doon sa may sagingan ng kapatid ko ay nagsiliparan yung mga ibon na kumakain ng mga saging. Ewan ko ba talaga kung bakit kahit mga mura na saging ay natutunan na nilang kainin. Itong saging na nga lang ang pwede naming harvestin ngayong tag-araw tapos uubusin pa ng mga ibon. Pero mas okay na rin naman na ibon ang nangunguha kaysa sa tao. Kasi ang ibon, unti-unti lang yan mangunguha ng bunga pero ang tao talagang isang buwig. Pero awa ng Diyos, dito sa bundok ng Tralala ay walang nangunguha ng mga saging at saka mga gulay. Medyo malayo talaga kasi kami sa mga bahayan. Isa rin talaga yon sa maganda dito sa amin dahil kahit anong itanim mo dito sa taas ng bundok ay walang mangunguha. At saka nakakapag-alaga din talaga kami ng mga hayop katulad ng baboy at saka ng manok. Walang kapitbahay na magrereklamo na mabaho. 16 years na rin pala kaming nakatira dito sa bundok ng Tralala at sa loob ng 16 years na yon, never kaming nakaranas ng pagkapeste sa manok. Habang nagbabalat pala ako dyan, nagagadgad naman ng saging yung anak ko. Kaya lang kahit ano talagang turo ko sa kanya, hindi niya makuha kung paano maggadgad. Natatakot din kasi siya, baka masugatan yung kamay niya. Hindi naman sobrang talas dyan, yung nilagay ko ng kutsilyo sa may tabla. Ayoko rin kasi ng ganon at baka masugatan ako. Maalam naman siya maggadgad kapag makapal pa yung saging, kaya lang kapag manipis na, hindi niya na alam gadgarin. Pagkatapos ko palang magbalat dyan ng saging, ay kumuha lang ako dyan ng plastic at yun ang pinampunas ko dito sa kamay ko para mabilis mawala yung mga dagta. Pagkatapos ko naman tanggalin lahat dyan yung mga dagta sa kamay ko, ay nagsimula na rin ako dito sa paggadgad. Para sa akin, mas gusto ko ang nagagadgad ng saging kumpara sa nagabalat kasi kapag nagabalat talagang madagta. Pagkatapos ko palang gadgadin lahat dyan yung saging, ay nilagyan ko na to ng asukal at pagkatapos hinalo-halo ko lang. Hindi marami yung nilagay ko na asukal dyan dahil ayoko na masyadong matamis. Nung okay na nga yung iluluto ko na banana chips, ay nagpakuha naman ako dito sa anak ko ng mga kahoy na panggatong. Doon nga siya kumuha ng gatong doon sa ginawang balag ng kapatid ko doon sa dati niyang sitaw. At dahil nga tag-araw na ang mga puno dito sa taas ng bundok ay wala na gaanong dahon, kaya naman dito sa pinaglulutuan ko ay talaga namang mainit na. Kung may lulutuin man siguro ulit ako dito sa taas ng bundok na pang merienda, doon na lang siguro ako magaluto sa ilalim ng mangga para malilom. Sa ngayon, tiyagain ko na lang muna yung init dahil hindi rin naman kasi ito matagal lutuin. Nung mainit na pala yung mantika ay nilagay ko na rin kaagad yung saging at alalay lang din pala ako dyan sa apoy para hindi mabilis masunog. Meron pala akong dala-dala dito kanina sa taas ng bundok na pulot, kaya lang nakalimutan kong ilagay dito sa saging. Tudo pa naman ang bilin sa akin doon ni mama. Mas masarap daw kasi talaga yung lasa kapag merong kasama na kaunting pulot. Unang luto nga namin dyan ay tinikman na rin namin kaagad at sa unang tikim nga namin ay medyo matabang, kaya naman naglagay ako dyan ng kaunti pa ulit na asukal. At yung mga sumunod ko nga dyan na niluto na ay ayos na yung lasa niya. Nakailang salang nga din talaga ako dito bago ako matapos dahil kada isang salang ko kasi ay isang sandok. At eto na nga siya nung mailuto ko na lahat. Ganito siya karami. Hindi pa pala kami muna umuwi niyan pagkatapos kong magluto dahil pinapalamig pa kasi namin yung saging saka namin ilalagay sa may garapon. Pero habang pinapalamig namin dyan yung saging, wala kaming ginawa kundi magkain ng magkain. Gusto ko rin palang iparinig sa inyo kung gaano kalutong yung luto ko.
At nung lumamig na nga yung saging, kinuha ko na yung garapon para maisalin ko na rito. Marami kaming nakain ng anak ko, kaya naman yung nailagay namin sa garapon ay halos kaunti na lang din. Tinatamad pa talaga sana kaming umuwi nito dahil masarap magtambay dito sa may kubo, malamig, kaya lang baka hinahanap naman na kami nila mama. Medyo tanghali na rin kasi to, kaya naman kinuha ko na yung balanan ko dyan at uuwi na kami. Hindi na pala namin inuwi dyan yung gadgaran na daladala namin kanina dahil baka kasi sa isang araw ay magluto ako ng pangmerienda at kailangan ko ng panggadgad. Pagka uwi ko pala dito sa bahay ay diniretso ko kaagad tong banana chips sa kusina ng Tralala. Pagkalapag ko pa nga lang ay binuksan na rin kaagad ng kapatid ko at binakbakan na rin nila. Kaya naman yung banana chips na niluto ko ay hindi na umabot kinabukasan. So yun lang naman for today's video. Thank you for watching!